In this video ay i-cover natin ang buong laban ni Saitama at ni Tatsumaki which is currently going on sa latest chapter releases ng official chapters ng One Punch Man manga. Pero dahil nga marami sa inyo nagkaantay sa buong laban na yon at medyo matatagalan pa bago magpatuloy ang pag-release ng chapters, ay naisip kong ipagpatuloy ko na ang paggawa ng videos para sa laban na ito gamit ang webcomic chapters. Dahil kung hindi nyo alam, sa webcomic ng One Punch Man which is created by One, ay meron ng nauunang kwento ng One Punch Man which is para bang inferior ng konti pagdating sa visuals at sa pagkaka-drawing ng mga characters at ng mga panels, pero still, inline pa rin naman dito ang official chapters ng One Punch Man dahil lahat naman ang nangyari sa official chapter ay may hahalin tulad natin sa mga releases na nauna na dito sa webcomic. So disclaimer lang, ito ay ang webcomic chapters at hindi pa ang official chapters ng One Punch Man, kaya mas magandang antayin pa rin natin ang susunod ng mga official chapter releases kahit mapanood nyo na ang video na ito. It's the updated weeb at kung nagugustuhan mo ang ating chapter release reviews ay siguraduhin mo nang nakalike, nakasubscribe at na-ring mo na ang bell button para palagi kang updated and notified tuwing magkakaroon tayo ng bagong chapter release reviews at para palagi ka nang updated sa recent timeline ng series. Konting recap mula sa previous chapter bago tayo mag-proceed sa talakayan. Nakita natin sa chapter 179 last pages na gumamit na nga ng napakalaking tornado itong si Tatsumaki para habulin at ibuli pa rin itong si Saitama. Ngayon mula sa scene na yun ay magpo-proceed na tayo dito sa webcomic. May kita natin dito na nagpapatuloy pa rin ang pag-atake ni Tatsumaki kay Saitama, samantalang si Saitama naman ay hindi naman talaga tinatablan. Kaya gumamit na dito itong si Tatsumaki ng parang isang shockwave para paalsikin na naman itong si Saitama, pero alam naman natin na hindi yung tatalab dito kay Kalbo. Kaya naman dinagdagan pa ng dinagdagan itong si Tatsumaki ang kanyang telekinetic power output at dahil nga doon ay nasira niya na ang jacket na sinusuot nitong si Saitama. After niyang dagdagan pa rin ng dagdagan ang kanyang output ay napatalsik niya na itong si Saitama habang sinisira ang buong terrain na kanilang kinatatayuan. But then bago magpatuloy ang paglalaban ay nagkaroon muna ng konting diversion sa kwento na huwag niyong skip ang part na ito dahil magkakaroon ito ng napakalaking parte na magpe-play sa laban ni Saitama at itong si Tatsumaki at sa susunod pang mga arc. Ang scene na ito ay nagte-take place naman sa N-City. Kung natatandaan nyo, ang city na pinanggalingan ni Saitama ay ang Z-City at ito ay isang city na different from that place. May kita natin dito na may parabang isang hero na napapalibutan ng napakaraming mga cyborg looking na mga tao at ang hero na ito pala ay si Feather, isang A-class ranking hero na nasa number 34. Ngayon kung iisipin, ang number 34 sa A-class ranking is pretty decent na and it must be na isang malakas na fighter or hero na itong si Feather. Pero dahil nga ang katapat niya ay ang pinakamalaking gang daw dito sa NCT na ang Iron Fist gang, nahirapan siyang labanan ng mga ito, especially dahil napakarami nila in numbers kaya nasugatan siya ng lubha. At nasabi din ng isa sa mga miyembro ng Iron Fist gang na ito na kahit na daw napakalital ng mid-air killing techniques nitong si Feather, hindi na daw yun that much of a deal dahil hindi naman na daw yun magiging ganun ka-effective at hindi na daw yun magagamit nitong si Feather dahil nga sa napakalital na ng mga damage at ng wounds or sugat sa kanyang katawan. Too bad hindi natin nakita kung paano lumaban itong si Feather sa Iron Fist gang, pero most probably sa official chapters ng official manga ng One Punch Man ay may feature naman ang laban nila. But proceed tayo sa kwento. Nagpakitan dito ang boss ng Iron Fist gang na tinatawag nilang si Big Iron. Si Big Iron ay nataguri ang isang A-class bounty, so it must mean na sa loob ng ibang city ay mayroon pang ibang ranking at hindi lamang ang hero ranking at ang disaster level ng monsters. Makikita natin dito na itong si Big Iron ay nabigyan ng bounty na A-class, which means na isa siyang high-class na villain at may malaking bounty sa kanyang ulo. Mapapansin din natin sa mga dialogues or sa speeches na binitawan ng mga miyembro ng Iron Fist gang kanina, kahit na daw nagsama pa itong si Feather ng 5 pang A-class heroes ay mahihirapan silang tapatan ang kanilang boss na si Big Iron na nangangahulugan lamang na talagang malakas itong si Big Iron. To the point na ang level niya ay maaaring to the same level ng A-class heroes or even higher. Instead of being scared at matakot dito kay Big Iron ay parabang mas lalong ginanahan pa itong si Feather habang sinasabing mag-go all out na daw siya. But then may kita natin sa sumunod na panel na nawasak ngayon ang wall na sinasandalan nitong si Feather at may kita naman natin kung sino ang dahilan kung bakit nasira ang wall na yon. And not just that, may kita din natin na maging itong si Feather ay nag-take ng considerable damage nang dahil nga sa inabot din siya ng impact ng pagtalsik nitong si Kalbo.
Habang bumabangon itong si Saitama ay nakatitig naman ang lahat ng mga miyembro ng Iron Fist Gang dito kay Tatsumaki at takot na takot dahil sino nga ba namang hindi matatakot sa number 2 ng S-Class ranking heroes. Inakala naman nila na ang hero na ito ay isang reinforcement na tinawagan nitong si Feather bago pa siya pumunta dito sa lugar at nagsisilbing isang backup. Habang sila ay takot na takot, ang boss naman nila na si Big Iron ay hindi man lamang tumiklop kahit konti habang sinasabing ano naman daw kung isang S-Class ang kanilang reinforcement, napakarami naman daw ng mga Iron Fist in numbers. Ang kailangan daw nilang gawin ay ang talunin at patayin itong si Tatsumaki and therefore after nilang gawin yon ay mas lalo pa silang makikilala at mas lalo pang katatakutan ang Iron Fist. And since nakaharang nga itong si Saitama sa kung saan naroon si Tatsumaki na balak nilang patayin para nga may increase pa ang kanilang moral, sinubukan nitong si Big Iron na hampasin ang ulo nitong si Saitama but since alam naman natin na hindi yung tatablang kalbo na yan, agad naman siyang ginantihan itong si Saitama habang sinasabing yun daw ang ganti niya. With just a single punch ay napatalsik niya ang Big Iron na kinatatakutan maging ng mga A-class ranking heroes. Nang dahil nga sa napatumba siya ng gamit lamang isang suntok, nagulat ngayon ang napakarami niyang miyembro ng Iron Fist. Pero sa halip na tumakbo ang mga miyembrong ito ng Iron Fist, naisip nila na mas lalong gumanti pa dito kay Saitama nang dahil na nga sa pag-knockout niya sa kanilang boss. But then, dahil nga nandito pa rin itong si Tatsumaki naman ang nag-handle sa mga miyembrong ito. Matapos naman yun ay nagpatuloy pa rin ang paglalaban nitong si Saitama at ni Tatsumaki at nakarating sila sa panibagong lugar na naman which is sa H-City. Sa H-City ay may nag-appear na isang napakalaking monster na disaster level dragon na pinapangalan ng Needle Point Mouse. Nang dahil nga sa napakalaki nito at napaka-destructive ay hindi ito kayang i-handle ng mga lower class ranking hero tulad ng A-class and below. Kaya ang kailangan nilang hero para mapatumba ang disaster level dragon monster na ito ay ang isang S-class ranking hero. And since wala namang kahit na sinong S-class ranking hero ang present sa lugar, ang S-class ranking hero na si Metal Bat na malapit lamang sa H-City ang napilitang parespondihin para patumbahin ang disaster level dragon monster. The bad thing here is, ito pa lang si Metal Bat ay nagpapaanak sa kanyang buntis na pusa na si Tama. Pero dahil nga wala namang kahit na sinong S-class ranking hero ang present malapit sa H-City, ay napilitan siyang rumisponde kahit na may importante siyang ginagawa. At isa pa dahil nga napakahaba daw ng traffic papunta sa kung saan naroon ang Needle Point Mouse na ito ay napilitan siyang tumakbo papunta sa lugar kaya napakahingal na hingal at galit na siya ngayon. Habang hinaharap niya ang disaster level dragon na Needle Point Mouse na ito, ay sumisigaw siya habang sinasabing ibubuhos daw niya ang lahat ng galit niya dito sa monster na ito, kaya ihanda daw niya ang kanyang sarili. Pero bago pa man lamang matapos na Metal Bat ang kanyang sinasabi, ay biglang nawasak ang ulo ng monster habang makita naman natin na ang dahilan ng pagkawasak na yon ay dahil sa pagtalsik nitong si Saitama na patuloy ang pakikipagtagisan dito kay Tatsumaki. Ngayon dahil doon ay accidentaling napatay ni Saitama at ni Tatsumaki ang disaster level dragon na Needle Point Mouse dahil din nakita din nitong si Metal Bat na tumatalsik ang isang napakabilis na object habang tumatagos sa napakaraming mga buildings at para bang napansin din yata nitong si Metal Bat na si Tatsumaki ang dahilan nun ay nasabi niyang wala daw pala siyang sinasabi dahil naisip niya na kung maririnig ni Tatsumaki ang kanyang sinabi ay maaring akalain ni Tatsumaki na nilalabanan siya nitong si Metal Bat. At alam naman ni Metal Bat na hindi niya kayang tapatan ang Tornado of Terror. Kaya naman kahit galit na galit pa rin itong si Metal Bat at piko na piko nang dahil nga sa wala siyang choice pero siya pa rin ang pinaresponde, napilitan siyang kumalma at dahan-dahang umuwi pabalik sa kanyang bahay. For a moment ay natigil naman ang paglalaban ni Saitama at ni Tatsumaki habang sinasabi nitong si Saitama na masyado na daw silang nakalayo sa kung saan nagsimula ang kanilang laban. Kaya sinabi niya kay Tatsumaki na baka naman daw pwedeng bumalik na muna sila sa Heroes Association at doon na muna nila ipagpatuloy ang kanilang paglalaban. Unexpectedly ay nag-agree naman sa kanya itong si Tatsumaki na dahilan naman kung bakit itong si Saitama ang nashock dahil hindi niya akalain na ganun kadali niyang makukumbinse si Tatsumaki. Ang hindi niya alam, may ibang plano pala itong si Tatsumaki habang hinahawakan ng kanyang ulo at inirarabag siya papunta sa ilalim ng building. Matapos yon ay ikinukuskus pa nitong si Tatsumaki ang buong muka nitong si Saitama sa lupa
habang sinasabing gantong paraan daw nila pupuntahan ang lugar na kung saan nila sinimula ng laban, which is sa lugar nga na malapit sa Heroes Association. Like, what the fuck? Kasi kung hindi naman ganito kalakas itong si Saitama, siguradong pudpud na ang ulo nito bago pa sila makarating sa Heroes Association. But then, dahil nga malakas itong si Saitama, hindi naman siya actually tinatablan ng pambubuli sa kanya nitong si Tatsumaki. Pero dito ay may dumating na isang karakter na matagal na nating hindi nakikita sa buong series, yun ay si Speed O Sonic. May kita natin na nakita dito ni Speed O Sonic si Saitama kaya hinabol niya ito dahil alam naman nating may grudge at may galit itong si Speed O Sonic kay Saitama at matagal niya nang gusto maghiganti dito kay Kalbo. From these panels at sa dialogue na binibitawan nitong si Speed O Sonic ay marirealize natin na hindi actually alam ni Speed O Sonic ang tungkol dito kay Tatsumaki, which is the strongest hero present as of the moment dahil wala nga si Blast. Nasabi niya na hindi daw niya alam kung ano ang nangyayari at kung bakit ikinukudkod ditong si Tatsumaki ang mukha ni Saitama sa lupa, pero ang alam niya ay kaya niyang patumbahin itong si Saitama ngayon, especially dahil hindi siya makapalag kay Tatsumaki. Gamit ang kanyang mga weapons at disposal ay itinapon niya na ang kanyang homing exploding shurikens. Gamit ang exploding shurikens na ito ay hinahabol nito si Saitama na para bang mga missiles. Subalit dahil nga nandito si Tatsumaki ay madadamay si Tatsumaki sa pagsabog kaya si Tatsumaki ang gumawa ng paraan. Napansin niya na sa sobrang bilis ng movement ng mga shurikens na ito ay hindi niya kayang i-outrun or hindi niya kayang iwanan or iwasan ang mga shurikens. Kaya gamit ang kanyang telekinetic and psychic powers ay kinontrol niya ang shurikens para bumalik ito dito kay Speed O Sonic. Dahil naman napakabilis nga nitong si Speed O Sonic at ang forte nga nitong si Speed O Sonic ay ang bilis, hence the name Speed O Sonic, agad naman niyang napansin at naiwasan ng napakasimple ang mga homing missiles. Subalit dahil homing nga ito, hindi ito basta-basta tumitigil at nagpapatuloy lamang ang pag-track nito sa kanya. Habang ine-evade at iniiwasan naman nitong si Speed O Sonic ang mga missile shurikens na kanyang nilaunch, nakaisip siya ng isang counter-attack para makapag-launch ng isang lethal na damage dito kay Tatsumaki at kay Saitama. Ang hindi niya alam ay may isang aso palang tumatae malapit sa kanyang tabi at dahil nga sa tae na yun ay nadulas siya. Nang dahil nga sa natulas siya ay hindi na niya naipagpatuloy ang kanyang footwork at tinamaan na siya ng mga missile shurikens na nanggaling sa kanya mismo. Upon contact, of course, sumabog ang mga missile habang sumisigaw itong si Speed O Sonic ng Curse You Saitama. Sa pagpapatuloy ng kanilang paglalaban, nakarating na nga itong si Saitama at itong si Tatsumaki malapit sa lugar na kung saan nagsimula ang kanilang laban sa My Heroes Association. At all throughout, napakadaming nadamay na mga karakter sa kanilang paglalaban. Sila Feather, si Big Iron, itong si Speed O Sonic at maging si Metal Bat at ang monster na sana'y papatayin niya. Right after coming back dito sa lugar na ito ay sinabi niya dito kay Tatsumaki na okay na daw at hindi na daw ulit kailangang mag-hold back ni Tatsumaki dahil nasa open area na naman sila. Nagalit itong si Tatsumaki habang sinasabing nilulockdown daw pala siya nitong si Saitama at para bang nag-held back din itong si Saitama sa pakikipaglaban sa kanya. Ang mga tao naman sa Heroes Association, especially the ones in the control center, ay nakadetect na naman ng super high energy reading dahil nagbabalik na naman dito itong si Tatsumaki at hindi naman nila alam na si Tatsumaki yun at inaakala nila na isang monster yun. Ramdaman na naman dito ng iba pang mga tao sa loob ng Heroes Association apartment ang napakalakas na mga tremors at paglindol. Kasama na doon itong si Air at maging itong si Forte. Nang dahil dito ay dumungaw itong si Forte sa kanyang bintana dahil kung natatandaan natin ang dalawang ito nga ay nasa loob ng hospital. Nakita niya sa pagdungaw itong si Saitama na nakadikit sa dingding habang nakakapit gamit ang kanyang kamay na maaaring dahil sa pinatalsik siya nitong si Tatsumaki papunta sa lugar na ito. Nagulat naman itong si Forte dahil hindi niya inakalang makikita na naman niya agad si Saitama. Kinausap naman siya dito ni Saitama habang sinasabing alam daw niyang masama pa ang lagay nitong si Forte at dapat daw ay magpahinga muna ito. Sobrang kinabahan naman itong si Forte dahil kahit papano alam naman nating may trauma siya dito kay Saitama nang dahil nga sa nangyari sa laban nila. Matapos naman siyang kausapin ni Saitama, tumalon agad itong si Saitama ng napakalakas pabalik sa kung saan naroroon si Tatsumaki para ipagpatuloy na ang pagpigil niya kay Tatsumaki nang dahil sa nakita nitong si Forte kung ano talaga ang tunay na lakas ni Saitama sa pamamagitan lamang ng simpleng pagtalon, naisip niya na gusto na daw muna niyang i-postpone ang rematch nila. Right after going back sa battlefield ay nagpatuloy na naman ang pakikipaglaban ni Saitama dito kay Tatsumaki although isang one-sided na laban ito. Pinagpatuloy ni Tatsumaki ang pagbarrage ng mga napakaraming debris ng mga lupa or bato dito kay Saitama.
Tulad ng dati, hindi pa rin tinatabla nitong si Saitama ng mga ginagawang pag-atake nitong si Tatsumaki, kaya naisip nitong si Tatsumaki na bukatin itong si Saitama gamit ng kanyang telekinetic powers at ang itapon siya ng papalayo. Subalit habang unti-unti niyang inaangat itong si Saitama ay nararamdaman niya na sobrang bigat nitong si Saitama at parabang hindi na ito kakayanin ng kanyang telekinetic powers. At some point ay parabang nag-give in or parang bumigay na ang telekinetic powers nitong si Tatsumaki as if parabang na-reach niya na ang kanyang limit dahil nga sa pinipilit niyang buhatin itong si Saitama. We can see na dahil sa ginawa niyang ito ay napasuka itong si Tatsumaki ng dugo habang itinatago niya ang kamay niya na inubuhan niya nito dahil ayaw niyang ipakita ang kanyang weakness dito kay Saitama. Sinabi dito ni Saitama na kahit na daw may dumating para i-knockdown itong si Tatsumaki ay hindi naman daw matitigil ang pagwawala nito. Kaya ang plano daw ni Saitama ay ang pagurin lamang itong si Tatsumaki at ang hayaan na si Fubuki na i-handle ang mga matitira pang problema. Matapos marinig nitong si Tatsumaki ang pangangatwiran nitong si Saitama ay mas lalo lamang itong nagalit habang sinasabing minamaliit daw talaga siya nitong si Saitama at iniisip pa daw nito na mapapagod muna itong si Tatsumaki bago niya mapigilan or matalo itong si Saitama. Habang si Saitama naman sinabi kay Tatsumaki na pagod na daw actually itong si Tatsumaki at hindi niya lamang ito nare-realize. Matapos sabihin ni Saitama ang bagay na yon ay nagsimula ng tumulo ang dugo mula sa ulo nitong si Tatsumaki as if parabang pinaliguan siya ng sarili niyang dugo. This must mean na kanina pa lamang sa sobrang paggamit ni Tatsumaki ng kanyang telekinetic powers and especially sa pag-try niya na iangat itong si Saitama ay na-reach niya na talaga ang kanyang limit. Dahil dito ay nag-suggest itong si Saitama na itigil na muna nila ang paglalaban nila at ipagpatuloy na lang nila some other time. Surprisingly, nag-agree na naman itong si Tatsumaki pero alam naman natin na hindi ganun kadaling kumbinsihin itong si Tatsunano. Matapos niyang mag-agree ay biglaan niyang hinati ang terry na kinatatayuan nilang dalawa at nangyari na naman ang nangyari kay Saitama sa previous chapter ng official chapter releases at nalaglag siya sa ilalim ng fault line or ng crack sa lupa na naidulot ng telekinetic powers nitong si Tatsumaki. Matapos niyang mapahulog si Saitama sa ilalim ng crack na ito ay isinarado din niya agad ang crack para hindi na ito makabalik. Alam naman ni Tatsumaki na hindi mamamatay si Saitama kahit nagawin niya ang bagay na yon, pero at some point ay alam din niya na makakabalik din si Saitama sa surface. Bago magpatuloy ang laban ay nagkaroon ng diversion na naman sa kwento papunta dito kay Fubuki at sa Blizzard Group. Dito ay kinukumbinsi na ni Fubuki ang kanyang mga miyembro na mag-disband dahil alam na niya na maaring mapahamak ang mga miyembro ng kanyang grupo kung hindi niya ito i-disband right away dahil pinag-iinitan na nga sila ng kanyang kapatid na si Tatsumaki. Kahit labag ito sa loob ni Fubuki ay wala naman siyang ibang choice dahil ayaw naman niyang masaktan ang kanyang mga kaibigan. Matapos niyang sabihin ang bagay na yon ay lumabas siya papunta sa hole na nakreate ni Saitama at ni Tatsumaki nang lumabas sila ng Heroes Association. Pinuntahan niya si Tatsumaki at kinausap ito. Habang hinahanap si Saitama at sinabi naman nitong si Tatsumaki na hulaan na lang daw nitong si Fubuki kung nasaan si Saitama. Sinabi dito ni Fubuki na sumosobra na daw itong si Tatsumaki at dinadamay niya na ang lahat ng taong wala namang kinalaman sa kanilang alitan. Sinabi dito nitong si Fubuki na kung ang gusto daw niya ay ang maging katulad nitong si Fubuki itong si Tatsumaki ay gagawin daw niya yon, habang sinasabing tatalunin daw niya si Tatsumaki kung yun ang gusto ni Tatsumaki mangyari. Bago mangyari ang laban sa gitna ng Psychic Sisters ay nakasunod na naman pala ang mga miyembrong ito ng Blizzard Group habang sinasabi kay Fubuki na alam daw nila na hindi naman gusto ni Fubuki na mag-disband. Despite that, ang naisip na paraan ng mga miyembro ng Blizzard Group ay ang maging mas malakas so that hindi na sila po problemahin itong si Fubuki dahil kung sila ay mas malakas at kaya na nilang i-handle ang kanilang sarili ay hindi na kailangang mag-isip pa ni Fubuki ng kung paano sila po protektahan. Nang dahil nga sa nagpupumilit na naman ang mga miyembro ng Blizzard Group ay nagalit na naman lalo itong si Tatsumaki habang sinasabing yun na daw ba ang huling paalam na sasabihin ng mga miyembro ng Blizzard Group. Dahil dito ay inatake ni Fubuki ang mga miyembrong ito ng Blizzard Group para nga takutin sila tulad na lamang ng sinabi ni Tatsumaki sa previous chapters na bubugbugin niya ang mga lahat ng ito to the point na malulumpo na sila at hindi nagugustuhin maging heroes. Subalit sa pagtapo niya ng isa sa mga boulder ay napigilan yon nitong si Mountain Ape. At kung papansinin natin sa mga sumunod na panels ay nagtulong-tulong na dito ang mga miyembro ng Blizzard Group at hindi na sila nagka-cower in fear tulad ng nakita natin sa official chapter releases. At this point ay para bang nakapag-build up na sila ng courage para harapin na itong si Tatsumaki at para hindi na sarilihin itong si Fubuki ang kanyang hinaharap na problema. May kita natin dito na maging itong si Eyelash
at ang iba pang mga miyembro ay nakikipaglaban na or nagsa-stand up na dito kay Tatsumaki para nga naman hindi na mapilitan si Fubuki na i-disband ang Blizzard Group. But despite all that, alam naman natin na kahit magtulong-tulong pa ang lahat ng miyembro ng Blizzard Group ay wala silang magagawa kontra kay Tatsumaki. Just at the moment na para bang maglo-launch na ng isang psychic attack itong si Tatsumaki ay biglang nag-apaw na naman ang dugo at tumulo sa ulo nitong si Tatsumaki na nagpapakita lamang na talagang na-reach niya ni Tatsumaki ang kanyang limit. And it would be really bad for her kung ipagpapatuloy niya pa ang paggamit ng kanyang psychic powers. After seeing the sight of Tatsumaki na napakaduguan na ay na-realize agad nitong si Fubuki na talagang na-reach na ng kanyang ate ang kanyang limit. But then, biglang nagkaroon dito ng napakalakas na naman na lindol kasunod ng isang napakakapal na hot steam mula sa ilalim ng lupa. Yun pala ay itong si Saitama na nakadungaw na ngayon dito sa surface matapos siyang palubugin nitong si Tatsumaki. Dito ay natakot maging ang mga miyembro ng Blizzard Group dahil napaka-creepy nga naman ang itsura nitong si Saitama habang siya ay nakasilip. Dito na na-realize nitong si Fubuki na hindi pala tinalo nitong si Tatsumaki si Saitama at na-realize din nitong si Tatsumaki na from this point onwards ay lugi na siya dahil na-reach niya na nga ang kanyang limit. Dito ay napiko na itong si Saitama and despite being underground ay sinugod niya itong si Tatsumaki habang ipinapakita ang napakaangas na panel na ito. Sinabi niya dito na nakalimutan na pala niya ang objective niya right from the start, which is ang kausapin itong si Tatsumaki tungkol sa pagsira niya ng apartment itong sila Saitama. Sinagot naman siya ni Tatsumaki habang sinasabing wala daw siyang gustong sabihin dito kay Saitama at alam din naman daw niya na hindi tatanggapin ni Saitama ang sagot na yon as an excuse. Kaya why don't they just continue their battle na lang daw? Pero bigla namang nag-object dito itong si Fubuki dahil kahit papano, kahit galit na galit din siya dito kay Tatsumaki, still kapatid pa rin niya itong si Tatsumaki. Kaya sinabi niya na na-reach na daw nitong si Tatsumaki ang kanyang limit at hindi pa siya completely nakaka-recover matapos ang napakatinding laban sa gitna ng Heroes Association at ng Monster Association. At kung ipagpapatuloy daw nitong si Tatsumaki ang paggamit ng kanyang powers, maaring maging mas severe pa ang kanyang injuries at hindi na siya makarecover. Now kahit alam naman natin gusto nitong si Saitama na palaging patas ang pakikipaglaban para bang sinusubukan niya ang mga miyembro ng Fubuki Group. Sinabi niya dito sa mga miyembro ng Fubuki Group na ito na kung ganun daw di mas maganda yun para sa kanila. Kasi kung vulnerable daw ngayon itong si Tatsumaki at napaka-weak niya at this state, kayang-kaya nilang talunin itong si Tatsumaki. Sinabi niya na kung balak daw talunin ng buong Blizzard Group itong si Tatsumaki para hindi na sila saktan pa nito, this is the only right moment at ang only chance na kanilang makukuha. Luckily, nasa maayos na pag-iisip ang buong Blizzard Group. Ang isinagot nila kay Saitama ay hindi daw nila gagawin yon dahil kahit natalunin nila itong si Tatsumaki habang siya ay nasa kanyang vulnerable state, hindi naman daw sila lalakas sa paraang yon. But instead, magmumukha lamang silang mas mahina sa pagsasamantala ng kahinaan ng kanilang mga kalaban. Nang dahil naman sa kanilang sagot na yon ay kusa nang lumayo itong si Tatsumaki na hindi na nila hinabol pa dahil meron pang mga bagay na mas importanteng kailangan silang asikasuhin tulad na lamang ni Psychos at ng iba pang mga monsters na nagra-rampage ngayon sa loob ng Heroes Association. Habang nag-uusap-usap naman ang Fubuki Group at itong si Fubuki ay napansin ni Fubuki na wala na rin si Saitama. Sinundan pala nitong si Saitama itong si Tatsumaki habang siya ay lumilipad. Makita din natin dito na unti-unti talagang parang magko-collapse na itong si Tatsumaki dahil kahit na lumilipad siya ay pagewang-gewang na siya. Naramdaman ni Tatsumaki na sinusundan siya nitong si Saitama kaya bumaba muna siya for a while para magkaroon ng konting pag-uusap. Sinabi ni Tatsumaki na napakatigas daw ng pagmumukha nitong si Saitama at hanggang ngayon ay sinusundan pa rin siya nito kaya tinanong niya si Saitama kung ano ba ang kanyang gusto. Sinagot naman siya ni Saitama na napansin daw ni Saitama na talagang nagdudugo na ang ulo nitong si Tatsumaki kaya gusto lamang nitong malaman kung kaya ba nitong makauwi on her own. But of course, hindi naman papayag itong si Tatsumaki na ihatid siya nitong si Saitama kaya sinabi na lang nitong si Tatsumaki na kaya naman daw niya. Pero habang naglalakad siya palayo, ay inamin niya dito kay Saitama na talagang malakas daw itong si Saitama at palagi na lamang daw bang itinatago nitong si Saitama ang kanyang tunay na lakas kaya hindi siya gaanong nare-recognize. Sinabi naman ni Saitama na hindi naman daw siya actually nagtatago ng kanyang tunay na capabilities pero wala naman daw siyang paggagamitan kaya hindi ito gaanong napapansin. Sinabi dito nitong si Saitama na kung ayaw daw nitong si Tatsumaki ng relation sa kahit na sino tulad na lamang ng kung ano ang gusto niyang maging pagkatao din ng kanyang kapatid na si Fubuki, bakit daw
pinili nitong si Tatsumaki na maging isang hero, gayong ang isang hero ay napakaraming koneksyon. Huwag daw sabihin nitong si Tatsumaki na nagtatrabaho lamang siya as a hero para sa malaking sweldo. Nang dahil dito ay sinagot siya nitong si Tatsumaki na huwag daw siyang masyadong paladesisyon at maaring ito daw si Saitama ay hindi din nagkakaroon ng kahit na sinong mga kaibigan at maaring hindi lang daw ang ulo nito ang kalbo kung hindi maging ang kanyang mga relasyon. Nang dahil dito ay nagalit ng lubusan itong si Saitama dahil kahit papaano ay medyo tinamaan ang pride niya at medyo na-hurt ang kanyang ego. It was at this point na para bang aaminin na sana ni Tatsumaki na ang dahilan kung bakit naging siyang isang hero ay dahil sa suggestion ni Blast pero hindi niya yung tinuloy at sinabi niya na lamang dito kay Saitama na wala daw siyang pakialam at hindi niya balak magbigay ng kahit na anong impormasyon sa kahit na sino. Sinabi din niya na pagod na siya at gusto niyang magpahinga kaya wag na siyang sundan nitong si Saitama. Respeto naman ni Saitama ang desisyon nitong si Tatsumaki at hindi na siya sinundan. Habang iniisip naman ni Tatsumaki at natatandaan niya ang very same words na binigkas ni Blast nang tulungan niya ito mula sa Tsukuyomi. When the time comes, don't go expecting someone to come save you. Ito ang pinakadahilan kung bakit ipinupush away nitong si Tatsumaki ang kahit na sino dahil sinabi sa kanya ni Blast na huwag siyang magre-rely o huwag aasa sa kahit na sino pagdating ng critical situations. Though actually ito ang isa sa mga dahilan kung bakit naging napakalakas ni Tatsumaki, ang downside naman nito ay naging napakamatigas ng puso niya pagdating sa mga relations. Habang naisip ni Tatsumaki ang bagay na sinabi ni Blast, naisip niya kailan na kaya babalik si Blast. And that ends the fight with Saitama and Tatsumaki, with Saitama unofficially winning dahil wala naman siya ginagawa kung hindi ang pasukuin lamang itong si Tatsumaki. Now, tulad ng sinabi natin kanina, kahit na natapos na dito ang laban ni Tatsumaki at ni Saitama, maaaring magkaroon ng konting revisions at konting modification sa magiging official chapter release ng official manga at siguradong magiging mas maganda ang mga visuals ng mga panels sa chapter na yon. Kaya kahit napanood nyo na ito, siguraduhin yung mapapanood nyo pa rin ang ating official chapter reviews ng official manga na ginawa naman at inillustrate nitong si Murata. Though it might take more than a single chapter pa para matapos ang laban ni Saitama at Tatsumaki sa official chapter ng manga, still alam kong magiging napaka-worth it nyon kaya siguraduhin yung mapapanood nyo ang magiging chapter reviews natin sa mga chapter na yon. But with all of that being said, yun ang ating buong review ng paglalaban ni Saitama at ni Tatsumaki. If you enjoyed the video, be sure to leave a like and subscribe sa ating channel para palagi kang updated and notified tuwing magkakaroon tayo ng bagong chapter release reviews. Muli, ito si Updated Weeb and I'll see you on the next one.